ang bukol sa suso, hindi lahat breast cancer. Welcome to Payong Perpetual, kung saan pinag-uusapan natin ang health and wellness, safety and prevention. Ako po si Dr. Jennifer Ann de Castro Mercado. Ako po ay isang surgical oncologist dito sa Perpetual Health Medical Center, Las Piñas. At ngayon ay pag-uusapan natin ang women's health at breast cancer. Pag-uusapan natin ngayong araw ang mga myths and facts. Ito po ay hindi totoo. 90% ng mga pasyente na nagkakaroon ng breast cancer ay wala namang kamag-anak na may breast cancer. Only 10% ng mga pasyente ang may kamag-anak na may breast cancer. Ito ay hindi totoo. Isa sa 762 na mga kalalakihan ay maaring magkaroon ng breast cancer. Hindi katulad ng mga babae na maraming laman ang suso, ang lalaki na maliit lamang ang suso ay maaring magkaroon ng breast cancer at ito ay madaling makuha, madaling makapa. Ito ay totoo. Ang breast cancer ay madalas na nagpaparamdam bilang isang bukol na nagsisimulang maliit at hindi masakit, ngunit dahan-dahan na lumalaki. Sa kalaunan, ito ay maaring lumala, maaring magkaroon ng nipple discharge o di kaya naman ay magpapagbabago sa balat. Ito ay totoo. Ang breast density ay madalas na nakikita sa mammogram, kung saan ang mga babae na medyo bata pa o di kaya naman ay Asian women katulad natin ay nakikitang konti pa lang ang taba at marami ay breast tissue pa. Sa mga bagong pag-aaral, nakikita na ang breast density ay maaring makakadulot ng breast cancer. Hindi pa alam bakit ito nangyayari, pero napapansin na ito at patuloy na pinag-aaralan. Ito ay hindi totoo. Ang mga iba't ibang klase ng bra, whether meron ng wire o hindi wire, meron ng foam or walang foam, ay walang kinalaman sa breast cancer. Ganon din ang mga sinasabi nila tungkol sa deodorant at kung ano-ano pang bagay. Pero ang mga deodorant at bra ay walang kinalaman sa breast cancer. Totoo na nakakamatay ang breast cancer, kaya nga seryosong usapin ang tungkol dito. Depende ang ikalalabasan at kahihinatnan ng pasyente sa kung anong klaseng tumor ang tumubo sa kanya, kung ito ay salbahe o mabait, o di kaya naman anong stage siya na-diagnose. Kapag ang pasyente ay nahuli at na-diagnose ng maaga pa, early ang breast cancer niya, maganda ang kahihinatnan. Ang chance na siya ay buhay, malakas, walang problema in 5 years, almost 95%. Pero kapag ito ay nahuli ng late na, meron ng kalat, hindi maganda ang ating inaasahan. Kung kaya, napakalaking usapin ang magpa-diagnose ka ng maaga. Kapain mo ang sarili mo ng regular. At kapag ikaw ay 40 years old na, magpa-mammogram at breast ultrasound ka bawat taon. Dahil ang breast cancer na nahuhuli ng maaga, nagagamot. Hindi masakit, hindi gumagalaw, yaan ay maaring breast cancer. Madalas hindi yan pinapansin ng pasyente dahil iniisip nila hindi naman masakit, malamang wala yan. Pero yaan po yung lumalala. Kapag po napabayaan, sometimes umaatras na po yung utong, nagkakaroon ng nipple inversion. Minsan may tumutulong dugo galing sa utong. At kapag pinalala pa natin, magkakapal na po ang balat ng ating suso, magkakaroon ng sugat na hindi gumagaling. At sa kilikili po ay may makakapa ka na rin na bukol dahil ang breast cancer pumupunta talaga sa kulani sa kilikili. Kapag lumala pa ng tuluyan, maaari ka na magkaroon ng mga sintomas na nagsasabing may kalat ka na. Katulad ng bone pain kapag meron kang kalat sa buto, hirap sa paghinga o matagal na ubo kapag may kalat ka sa baga, paninilaw ng balat at paglaki ng tiyan kapag may kalat ka sa atay, o di kaya naman ay hilo at pagsusuka kapag ikaw ay may kalat sa utak. Hindi natin dapat hintayin ang mga ganon kalalalang sintomas. Na may nakakapa ka pa lang na bukol, ay dapat pumunta ka na sa doktor mo.
Muli, ako po si Dr. Jennifer Ann de Castro Mercado at napag-usapan natin ngayon kung ano ang totoo at hindi totoo tungkol sa breast cancer. Napag-usapan natin kung gaano ka-importante ang marunong kang kumapa ng sarili mong suso, kung kailan ka dapat nagpapatingin sa doktor, at kapag ikaw ay 40 na, magpa-mammogram at breast ultrasound. Tayo po ay nasa Perpetual Health Medical Center, Las Piñas. Kayo po ay inaanyayahan namin na pumunta rito upang kayo ay amin maalagaan.